Sino dito, ilang taon mo nang pinagpe-pray, isang prayer request lang, taon mong pinagpe-pray. Salvation ng family mo. 10 taon mong pinapanalangin. Minsan nga, kulang pa ang 10 taon. Handa ka namang manampalataya. Pero minsan hindi naman pananampalataya ang problema natin. Ang problema natin kung paano ipaglaban ng pananampalataya natin. Naniniwala ka naman sa sinabi ng Panginoon sa iyo. Naniniwala ka naman sa healing. Kiniklaim mo nga eh. May pananampalataya ka. No question about that. But the thing about faith ay hindi yung magkaroon ka ng pananampalataya eh. Yung pananampalataya mo, kailangan mong ipaglaban. You see, the challenge in us to have the victory na gusto ng Panginoon sa atin ay hindi yung magkaroon ng pananampalataya. Ang challenge po natin bilang mga anak ng Panginoon is to keep on fighting for your faith. Wala po tayong problema na magkaroon ng pananampalataya. Ang problema, paano mo ipaglalaban ng pananampalataya mo? At ito po siguro nakakaubos ng enerhiya. Manampalataya ka, okay. Pero ipaglaban mo, day after day, after day, month after month, year after year, ang pananampalataya mo. Minsan, nakakasawa na at nakakapagod na. Sino po dito aamin? Nasabi mo na sa iyong sarili, ano ba naman ito pinaniniwalaan ko? Parang hindi naman totoo. Madali na lang, i-give up ko na lang kaya ang aking pinananampalatayaan na to. Sino dito nakaranas na ganon? Handa ka naman lumaban eh. Pero nakakapagod, ilang beses mo linalaban. At parang walang nangyayari. That's the thing about faith. Kailangan mo siyang ipaglaban. There are many reasons in our life to give up on our faith. At na-experience mo na yan. Okay? Marami ng bagay nagsabi sa'yo, isuko mo na yung pananampalataya mo na yan. Isuko mo na yung laban na yan. Okay? Kaya nga may admonition po sa atin si Apostle Paul. Sabi niya, habang tayo ay nandito sa lupa, we need to walk by faith, not by sight. Yan. Klinaro ni Apostle Paul eh. Habang daw tayo ay nabubuhay, dapat hindi lang natin gamitin ang ating paningin. Gamitin natin ang ating pananampalataya. Sinasabi ng Apostle Paul na habang andito ka daw, katawang lupa, naninirahan dito, buhay dito sa mundo, you will groan, you will suffer, but yet, tumitingin ka dapat na may pananampalataya sa future na hinanda sa iyo ng Panginoon. Minsan, masyado mong ginagamit ang iyong natural senses, natural gift ng Panginoon sa iyo to see things. Nakita mo ang baha, nakita mo ang bagyo, nakita mo ang sakit, nakita mo ang grief, nakita mo ang pagkawala, nakita mo ang pagkamatay. Minsan, yan ang pumipigil sa iyo para makita naman ang supernatural move ng Panginoon. Because we're so focused doon sa